Sa Cemetery No. 7 sa distrito ng Ruifang sa Taiwan, sa isang sulok na halos walang nakakapansin, nakahimlay ang mga labi ng isang hindi pa nakikilalang tao. Noong una, inakala ng lahat na mananatiling misteryo ang kasong ito habang buhay at hindi na kailanman mabibigyan ng kasagutan. Ngunit makalipas ang 7 taon, isang hindi inaasahang impormasyon ang muling nagbukas sa matagal ng nakabaong kaso. Nang mabunyag ang mga detalye nito, nabigla ang buong Taiwan. Ang pangunahing sangkot sa kaso ay isang may-ari ng isang restaurant na nagbebenta ng lamb hotpot. Matapos lumabas ang katotohanan, bigla siyang naging sentro ng atensyon ng publiko. Iniulat pa ng ilang media outlet na posibleng may bahagi ng katawan ng biktima na naihain sa restaurant. Dahilan upang bansagan ang kaso bilang bersyon ng Taiwan ng kilalang human meat ban case. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa nakagigimbal na kasong ito? At anong mga kakaibang pagkakataon ang humantong sa paglutas ng isang kasong matagal nang nananatiling tahimik? Alamin natin ang buong kwento. Naganap ang mga pangyayaring ito sa lungsod ng Kelong, Taiwan. Noong ika-1 ng Disyembre taong 1971, nagtungo sa Biduzi Police Station ang isang babae na nagngangalang Li Chen Wei Kwang upang magsumbong tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Li Jun na mahigit 10 araw nang hindi umuwi. Ayon sa kanya, natagpuan ang motorsiklo ni Li Jun na nakaparada sa harap ng isang hotpot restaurant na tinatawag na Alon, ngunit wala kahit anong bakas kung nasaan siya. Pagkatanggap ng ulat, agad na nagsimula ng imbestigasyon ang mga pulis. Sa kanilang pangangalap ng impormasyon, nalaman nilang tubero si Li Jun at may maayos na pamumuhay. Karaniwan siyang nagtatrabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paminsan-minsan ay umiinom siya ng alak, ngunit wala naman siyang ibang bisyo o problemang kilala ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Isa sa mga unang lugar na sinuri ng mga investigador ay ang Alon Hotpot Restaurant. Ngunit wala silang nakuhang anumang mahalagang impormasyon. Habang lumilipas ang panahon, ang tila simpleng kaso ng pagkawala ay naging isang misteryong walang malinaw na kasagutan. Mabilis na lumipas ang mga taon at maliban sa pamilya ni Li Jun, tila nakalimutan na siya ng karamihan. Gayunpaman, makalipas ang 7 taon, isang bagong ulat mula sa ibang babae ang muling nagbigay buhay sa kaso. Bandang alas 2 ng hapon noong Agosto 20, taong 1979, nagtungo sa ika-4 na presinto ng Keelung City ang isang babae na nagngangalang Wang Jinlan upang magsumiti ng isang ulat. Bagamat bata pa ang kanyang itsura, kapansin-pansin na wala na siyang mga ngipin. Lubog ang kanyang mga labi at may kakaibang anyo na agad nakatawag pansin. Ngunit higit na nakakagulat kaysa sa kanyang itsura ang laman ng kanyang salaysay. Ayon kay Wang, 7 taon na ang nakalilipas nang makapatay ang dati niyang nobyo na si Sang Xiaohan at pagkatapos ay pinagputol-putol ang katawan ng biktima. Nang tanungin siya ng mga pulis tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima, inamin niyang hindi niya alam ang tunay na pangalan nito. Ang tanging alam niya ay ang palayaw nitong Wenyan. Ipinaliwanag ni Wang na nasaksihan niya mismo ang buong pangyayari, ngunit hindi siya nagsalita noon dahil sa matinding takot. Ayon sa kanya, paulit-ulit siyang binantaan ng kanyang nobyo upang manatili siyang tahimik. Sinabi pa niya na isa-isang binunot ng kanyang nobyo ang kanyang mga ngipin gamit ang plies upang tiyaking hindi siya magsusumbong sa kahit kanino. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang pinahihirapan ng lihim na kanyang kinikimkim. Madalas na umano siyang bangungutin ng namatay at unti-unting nilamon ng konsyensya. Dahil dito, nagpasya siyang magsabi ng totoo kahit 7 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Ayon sa kanyang salaysay, 7 taon bago iyon ay magkasama silang nagpatakbo
ng isang lamb hotpot restaurant na tinatawag na Alan sa Vining Road sa Quezon City. Bandang alas 11 ng gabi noong 13 ng Nobyembre taong 1972, dumating sa restaurant ang isang regular na customer na kilala sa palayaw na Wen Yan, kasama ang kanyang nobya. Kumain at uminom ang dalawa hanggang humigit kumulang 1:00 ng madaling araw bago umalis ang babae. Gayunpaman, hindi sumama si Wen Yan sa kanyang nobya. Matapos niya itong ihatid sa hintuan ng bus, bumalik siya sa restaurant upang magpatuloy sa pag-inom. Sa oras na iyon, pagod na ang nobyo ni Wang na si Sang Xiaohan matapos ang maghapong trabaho kaya nagpahinga na ito. Dahil dito, si Wang at ang lasing na si Wen Yan na lamang ang naiwan sa loob ng restaurant. Nais na ni Wang na magsara ngunit ayaw umalis ni Wen Yan. Dahil ayaw naman niya itong paalisin ng sapilitan, naghintay na lamang siya. Halos 1 oras ang lumipas bago tuluyang tumayo si Wen Yan at lumabas upang gumamit ng pampublikong telepono. Sinamantala ni Wang ang pagkakataon upang maglinis at ihanda ang pagsasara ng tindahan. Ngunit habang ibinababa na niya ang metal shutter ng restaurant, biglang bumalik si Wen Yan at iginiit na gusto pa niyang uminom. Bandang alas 2 na noon ng madaling araw, kaya sinabi ni Wang na kailangan na talaga nilang magsara. Dahil sa kalasingan, naging mainit ang ulo ni Wen Yan at nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Sa gitna ng komprontasyon, naitulak umano niya si Wang hanggang sa matumba ito sa sahig. Nang marinig ang kaguluhan, bumangon si Sang Xiaohan mula sa kanyang pahinga upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas niya, nadatnan niya ang isang lasing na lalaki na nagwawala sa loob ng restaurant. Kilala umano si Sang sa kanyang marahas na ugali kaya agad siyang nagalit. Sa gitna ng madaling araw, ang isang lasing na lalaki at isang galit na lalaki ay mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo. Hindi nagtagal at nagsuntukan ang dalawa. Habang nagkakagulo, kinuha ni Zhang ang isang bakal na towel rack at ipinukpok ito kay Wen Yan. Dahil labis na lasing at hirap ng balansihin ang sarili, bumagsak si Wen Yan sa sahig matapos tamaan. Hindi na rin umano ito gumalaw pagkatapos. Pagkaraan nito, kinaladkad ni Sang si Wen Yan papunta sa banyo. Kumuha siya ng isang malaking kutsilyong ginagamit sa pagkatay ng karne ng tupa mula sa kusina. At hindi nagtagal ay narinig na umano ang sunod-sunod na tunog ng paghiwa. Sa sobrang takot, hindi makapagsalita si Wang. Palihim lamang siyang sumilip sa siwang ng pinto at nakita niyang puno ng dugo ang loob ng banyo. Matapos masaksihan ang nangyari, sinubukan niyang tumakbo palabas upang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Ngunit mabilis siyang nahabol ni Zhang at pilit na ibinalik sa loob. Ayon kay Wang, sinabi sa kanya ni Zhang, "Nasa lugar ka ng pangyayari, kaya kasabwat ka rin." Ikinuwento rin niya na nang matapos si Sang sa pagtatago ng katawan at paglilinis ng banyo, umaga na noon. Mayroon ding kitchen helper sa restaurant na kilala bilang Afu. Tinawag umano ito ni Zhang upang tumulong sa pagbubuhat ng 2 itim na garbage bag at isang karton papunta sa isang sasakyan. Upang matiyak na mananatiling lihim ang nangyari, binalot umano ni Zhang ang mga bahagi ng katawan gamit ang isa sa mga makakapal na jacket ni Wang bago niya itinapon ang mga ito. Binalaan din niya si Wang na kung magsasalita siya tungkol sa lihim, siya ang unang paghihinalaan ng mga pulis. Dahil alam ni Wang kung gaano karahas si Zhang, natakot siyang baka siya naman ang susunod na mapahamak kaya nanahimik na lamang siya. Kalaunan, nagkaroon ng bagong karelasyon si Zhang at tuluyan silang naghiwalay. Ngunit kahit lumipas ang mga taon, hindi nawala ang bigat ng lihim na kanyang dala. Dahil sa paulit-ulit na bangungot at matinding konsensya, nagpasya siyang magsumbong sa mga pulisya 7 taon matapos ang insidente. May isang bahagi ng kanyang salaysay na naging sentro ng kontrobersiya at lubhang mahalaga sa imbestigasyon.
Ayon kay Wang, malinaw niyang alam kung ano ang laman ng mga bag noong araw na itinapon ni Zhang ang katawan. Gayunpaman, napansin niyang imposible para sa isang tao na mailagay ang lahat ng bahagi ng katawan sa 2 garbage bag at isang karton lamang. Dahil dito, tinanong niya si Zhang, bakit 2 bag lang? Nasaan ang iba? Malamig umanong sumagot si Zhang, niluto ko. Ito ang isa sa mga pahayag na nakatala sa kanyang ulat sa presinto. Nang matanggap ng mga pulis ang kanyang reklamo, 7 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen at matagal nang nagsara ang Alan Hot Pot Restaurant. Pagdating ng mga investigador sa dating lokasyon nito, natuklasan nilang isa na lamang itong imbakan ng iba't ibang gamit. Sa mas malalim na pagsusuri, nalaman nilang 2 o 3 beses nang naibenta ang ari-arian at minsan pa itong ginawang hair salon. Dahil dito, wala nang natirang ebidensyang maaaring suriin mula sa pinangyarihan. Sa puntong iyon, ang tanging hawak ng mga pulis ay ang salaysay ni Wang at wala rin silang impormasyon kung saan itinapon ang katawan. Sa halip na agad hanapin si Zhang para tanungin, minabuti muna ng mga investigador na tiyakin kung mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya. Dahil palayaw lamang na Wenyan ang alam ni Wang, wala siyang maibigay na edad, buong pangalan o tirahan ng biktima. Ang tanging impormasyon niya ay taga Bidusi ito. Dahil dito, nagtungo ang mga pulis sa Bidusi at nagtanong sa mga residente kung may kilala silang taong gumagamit ng palayaw na Wenyan. Nakakagulat na mabilis silang nakakuha ng resulta. Lumabas na si Wenyan ay isang tubero na dating may tindahan malapit sa Chao He Road. Dahil nakasulat ang kanyang palayaw sa karatula ng tindahan, kilala siya ng maraming tao sa lugar. Kapansin-pansin ding halos 1-2 milya lamang ang layo ng naturang tindahan mula sa Alan Hot Pot Restaurant sa Bining Road. Agad na ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa Chao He Road at kalaunan ay natagpuan nila ang bahay ni Wenyan. Doon nila nakausap ang kanyang ina. Kinumpirma ng babae na ang kanyang panganay na anak ay kilala nga sa palayaw na Wenyan at ang tunay nitong pangalan ay Legion. Ibinunyag din niya na 6 hanggang 7 taon nang hindi umuuwi ang kanyang anak. Matagal na rin umano niya itong iniulat bilang nawawala, ngunit wala siyang natanggap na anumang balita tungkol dito. Eksaktong tumutugma ang panahong iyon sa mga pangyayaring inilarawan ni Wang. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang mga pulis na si Legion at ang taong tinatawag na Wenyan ay iisa lamang. At posibleng siya rin ang biktimang sinasabing pinatay at pinagputol-putol ni Zhang Xiaohan. Gayunpaman, isa pa rin itong hinala dahil wala pa silang konkretong ebidensya na mag-uugnay sa lahat ng detalye. Habang tila muling napapasok sa isang dead end ang investigasyon, isang pambihirang pagkakataon ang nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Sa mismong taon ng pagkawala ni Legion, habang iniimbestigahan ng mga pulis ang isang hiwalay na kaso ng pagpatay, nakadiskubre sila ng 3 bahagi ng katawan ng isang hindi nakikilalang tao. Hindi naman konektado ang mga labi sa kasong kanilang iniimbestigahan noon, kaya naglabas lamang sila ng abiso upang hanapin ang posibleng pagkakakilanlan nito. Ngunit walang sino mang lumapit upang angkinin ang mga labi. Dahil dito, sinunod nila ang karaniwang proseso para sa mga hindi nakikilalang bangkay at isinara ang kaso nang hindi na gaanong napalalim ang investigasyon. Noong panahong iyon, inilagay sa formaldehyde ang 3 bahagi ng katawan upang mapreserba at kalaunan ay inilibing sa Cemetery No. 7 sa Ruefang sa ilalim ng pagkakakilanlang ID number 1793. Nang muling balikan ng mga pulis ang lumang record, napansin nilang mahigit 6 na milya lamang ang layo ng lugar kung saan natagpuan ang mga labi mula sa Alan Hot Pot Restaurant. Bukod pa rito, tugma rin ang timeline sa mga detalyeng ibinigay ni Wang.
Dahil sa mga pagkakatugmang ito, nagsimulang pagdudahan ng mga investigador na si Wenyan, si Legion at ang hindi nakikilalang mga labi na natagpuan maraming taon na ang nakalipas ay maaaring iisang tao lamang. Ngayon, balikan natin ang mga pangyayaring naganap 7 taon bago nito upang maunawaan kung paano natagpuan ang mga hindi nakikilalang labi na iyon. Noong 5 ng Marso, taong 1973, 3 buwan matapos ang insidente sa Alan Hatpat Restaurant, may ibang kasong iniimbestigahan ang mga pulis na may kaugnayan sa pagpatay kay Yang Si-do. Bandang 3:10 ng hapon, habang nagpapatrolya sa kabundukan, may natuklasan silang isang putol na binti malapit sa bungad ng isang lagusan sa kalsadang nag-uugnay sa Ruefang at sa Coastal Highway. Habang sinusuri ang lugar, nakakita rin sila ng isang bahagi ng puwetan ng tao na lumulutang sa karagatan na malapit sa nasabing lagusan. Nang gabi ring iyon, bandang 9:00, nakadiskubre naman ang mga pulis ng isang ulo ng tao sa loob ng isang karton ng pangpalasa na walang malinaw na tatak. Ang karton ay natagpuan sa loob ng isang kuweba ng mga paniki na nasa humigit kumulang 330 talampakan mula sa pasukan ng lagusan. Bukod sa ulo, may nakita rin silang isang padded jacket ng babae sa loob ng kuweba. Kapansin-pansin na halos walang sinyalis ng pagkabulok ang ulo at nasa maayos pa itong kondisyon. Dahil dito, inakala ng mga investigador noong panahong iyon na kamakailan lamang nangyari ang krimen. Gayunpaman, napagpasyahan ng pulisya na walang kaugnay ang mga natagpuang labi sa kasong kanilang iniimbestigahan noon. Matapos ang pagsusuring forensic at dahil wala ring sino mang kumilala o umangkin sa mga labi, inilagay ang mga ito sa formaldehyde upang mapreserba bago tuluyang ilibing sa Ruefang Cemetery. Ngayon, balikan natin ang kaso ng Alan Hatpat. Nang malaman ng mga pulis na may natagpuang hindi nakikilalang mga labi 7 taon na ang nakalipas, nagsimula silang maghinala na maaaring konektado ito sa kasong kanilang iniimbestigahan. Dahil dito, nagpasya silang hukayin muli ang mga labi upang muling suriin ang mga ito. Noong 2 ng Setyembre, taong 1979, nagtungo ang mga investigador sa Cemetery No. 7 sa Ruefang at natukoy ang libingang may numerong 1793. Doon nila isinagawa ang exhumation. Bagamat matagal nang nakalibing ang mga labi, may ilan pa ring bahagi na maayos ang pagkakapreserba, bagaman wala ng dugo ang mga ito. Tinawag ng pulisya ang pamilya ni Legion upang tingnan kung makikilala nila ang mga labi. Ngunit dahil sa kalagayan ng ulo, hindi nila ito matingnang mabuti at nahirapan silang kumpirmahin kung ito nga ang nawawala nilang kamag-anak. Dahil dito, nagpasya ang mga investigador na gumamit ng mga siyentipikong paraan. Inihambing nila ang DNA mula sa ulo at iba pang natagpuang bahagi ng katawan sa mga blood sample na kinuha mula sa pamilya ni Legion. Lumabas sa resulta na may 76% pagtutugma sa pagitan ng ulo, bahagi ng puwetan at ni Legion. Gayunpaman, hindi nakakuha ng sapat na DNA mula sa putol na binti dahil matagal na itong nakababad sa formaldehyde. Habang nagpapatuloy ang forensic examination, may isa pang mahalagang detalyeng natuklasan ang mga eksperto. Nakakita sila ng mga bakal na pin sa loob ng bungo ng biktima. Indikasyong minsan na itong sumailalim sa operasyon sa ulo. Agad na sinuri ng mga pulis ang medical records ni Legion at natuklasang naaksidente siya noong Nobyembre 12, taong 1971. Dahil sa aksidente, isinugod siya sa Changging Memorial Hospital sa Keelung, kung saan isinailalim siya sa operasyon at nilagyan ng mga bakal na pin sa kanyang bungo. Sa kabutihang palad, naitago pa ng ospital ang kanyang mga lumang x-ray. Ang mga ito ay naging napakahalagang ebidensya sa kaso.
Nang ihambing ng mga forensic expert ang mga lumang x-ray sa bungunang nahukay mula sa sementeryo, natuklasan nilang eksaktong tugma ang lokasyon ng mga fracture at ang pagkakalagay ng mga bakal na pin. Ayon sa pagsusuri, mahigit 99.997% ang antas ng pagtutugma. Sa pamamagitan ng serye ng mga sintipikong pagsusuring ito, tuluyang nakumpirma ng pulisya na ang ulo ay pag-aari ni Legion, ang lalaking 7 taon nang nawawala. Ngunit isa pang mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Si Legion nga ba ang taong tinatawag na Wenyan sa salaysay ni Wang? May isang napakahalagang ebidensya na nag-ugnay sa pagkamatay ni Legion at sa kwento ni Wang, ang padded jacket ng babae na natagpuan sa loob ng kuweba ng mga paniki. Tulad ng naunang ikinuwento ni Wang, sinadya umano ni Zhang Xiaohan na gamitin ang kanyang damit bilang pambalot sa mga bahagi ng katawan upang maisangkot siya sa krimen at mahirapan siyang itanggi ang kanyang pagkakadawit. Nang unang banggitin ni Wang ang tungkol sa jacket sa kanyang testimonya, wala pang kaalaman ang mga pulis tungkol sa mga hindi nakikilalang labi na natagpuan 7 taon na ang nakaraan. Hindi rin nila alam na may natagpuang ganong jacket sa pinangyarihan. Dahil dito, ang pagkakadiskubre sa padded jacket ay naging mahalagang ebidensya na nagdugtong sa 3 magkakahiwalay na bahagi ng misteryo, si Wenyan, si Legion at ang mga hindi nakikilalang labi. Batay sa lahat ng nakalap na ebidensya, napagpasya ng mga pulis na ang 3 pagkakakilanlang ito ay tumutukoy lamang sa iisang tao. Matapos mabuo ang matibay na batayan ng kaso, isinagawa ng pulisya ang pag-aresto kay Zhang Xiaohan. Sa panahong iyon, 41 taong gulang na siya at nagtatrabaho bilang isang taxi driver. Nang arestuhin siya, hindi siya nanlaban at maayos siyang nakipagtulungan sa mga otoridad. Gayunpaman, sa kanyang pahayag, mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa kaso. Ayon kay Zhang, may problema umano sa pag-iisip si Wang at gawa-gawa lamang nito ang buong kwento. Batay sa testimonya ni Wang, natukoy ng mga pulis ang 2 mahalagang saksi. Ang una ay si Afu, ang kitchen helper ng restaurant noong panahon ng insidente. Ayon kay Wang, tumulong si Afu sa pagbuhat ng mga bag papunta sa sasakyan. Nang tanungin siya ng mga pulis, sinabi niyang totoo ngang may mga bagay siyang tinulungang buhatin, ngunit hindi niya alam kung ano ang laman ng mga iyon. Ang natatandaan lamang niya ay may 2 itim na garbage bag. Naging kahina-hinala raw iyon para sa kanya dahil karaniwan nilang inilalabas ang basura pagkatapos magsara ng restaurant. Ngunit sa umagang iyon, napakaaga umanong itinapon ni Zhang ang mga bag. Naalala rin ni Afo na tinanong pa niya si Wang kung bakit tila napakalihim ng laman ng mga bag. Ayon sa kanyang salaysay, sinabi umano ni Wang na may napatay si Zhang noong nakaraang gabi. Ngunit dahil inakala niyang biro lamang iyon, hindi niya ito pinansin. Kalaunan, nagkaroon sila ng alitan ni Zhang kaya umalis siya sa trabaho at hindi na muling inisip pa ang tungkol sa insidente. Ang ikalawang mahalagang saksi ay si Aping, ang nobya ni Legion. Mas detalyado ang kanyang naibigay na impormasyon tungkol sa mga huling oras bago mawala si Legion. Ayon kay Aping, kaarawan ni Legion noong gabi ng insidente. Bandang 11:00 ng gabi, isinakay siya ni Legion sa kanyang motorsiklo at dinala sa Alan Hatpat Restaurant upang magdiwang. Magkasama silang nanatili roon hanggang makalipas ang 1:00 ng madaling araw. Ngunit habang tumatagal, masyadong nakainom si Legion at naging mainitin ang kanyang ulo. Dahil sa kanilang pagtatalo, nagpasya si Aping na umuwi na lamang mag-isa sakay ng bus. Samantala, nanatili si Legion sa restaurant at nagpatuloy sa pag-inom hanggang humigit kumulang 2:00 ng madaling araw. Ikinuwento rin ni Aping na matapos siyang umalis, tumawag pa si Legion mula sa isang pampublikong telepono upang pakiusapang huwag na siyang magalit. Subalit nauwi rin sa panibagong pagtatalo ang kanilang pag-uusap sa telepono. Maliban doon, wala na siyang alam tungkol sa mga sumunod na pangyayari. Sa kabila ng testimonya ng mga saksi at mga paratang ni Wang, patuloy na iginiit ni Zhang Xiaohan na wala siyang kinalaman sa krimen.
Upang mas malinaw na matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo, nagpasya ang mga pulis na isailalim sina Zhang at Wang sa polygraph test. Sa buong pagsusuri, paulit-ulit na itinanggi ni Zhang ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Gayunpaman, lumitaw sa resulta na may malinaw na indikasyon ng panlilinlang sa kanyang mga sagot sa tatlong mahahalagang tanong. Dahil napakahalaga ng papel ni Wang sa kaso, isinailalim din siya ng mga investigador sa parehong pagsusuri. Lumabas sa resulta ng polygraph test na nagsasabi ng totoo si Wang. Dahil dito, lalo pang tumibay ang kanyang mga pahayag. Habang ang paulit-ulit na pagtanggi ni Zhang Xiaohan ay nagsimulang magmukhang hindi kapani-paniwala. Batay sa testimonya ni Wang at sa iba pang ebidensyang nakalap ng mga investigador, formal na sinampahan ng kasong pagpatay si Zhang Xiaohan ng Keelung Prosecutor's Office. Sa unang paglilitis at maging sa proseso ng apila, tinanggap ng hukuman ang mga ebidensyang nakalap ng pulisya at ang testimonya ni Wang. Dahil dito, hinatulan si Zhang ng habang buhay na pagkakabilanggo. Gayunpaman, hindi siya sumang-ayon sa desisyon ng hukuman at muli siyang naghain ng apila. Iginiit niyang kulang umano sa lohika at sapat na ebidensya ang naging batayan ng hatol, kaya naglatag siya ng ilang dahilan upang questionin ang mga naging pasya ng korte. Ang una niyang argumento ay may kinalaman sa kanyang dating relasyon kay Wang. Ayon kay Zhang, madalas silang mag-away noong sila pa. Sinabi rin niyang noong taong 1999 ay nagkaroon siya ng bagong kasintahan. Bagay na umano'y labis na ikinasama ng loob ni Wang. Dahil dito, iginiit niyang gawa-gawa lamang ni Wang ang mga paratang bilang paghihiganti. Binigyang diin pa niya na may kasaysayan umano ng sakit sa pag-iisip si Wang, kaya dapat umanong pagdudahan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng kanyang testimonya. Ikalawa, inamin ni Zhang na nagkaroon nga ng gulo sa restaurant noong gabing iyon at sangkot dito si Wenyan. Ayon sa kanya, nagkaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan at dahil sa kaguluhan ay tumawag pa siya ng pulis bandang 1:00 ng madaling araw. Sinabi niyang dumating ang mga opisyal upang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit tumanggi pa rin umanong umalis si Wenyan kahit nakialam na ang mga ito. Dagdag pa niya, matapos ang insidente ay nagtungo siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Ahwa upang maglaro ng baraha. Iginiit pa niyang na ikwento pa niya kay Ahwa noong gabing iyon ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Wenyan na nagdulot ng problema sa restaurant. Ayon kay Zhang, nagsisilbi itong patunay na wala siya sa lugar nang mangyari ang sinasabing krimen. Dahil dito, hiniling niyang ipatawag si Ahwa bilang saksi upang suportahan ang kanyang pahayag. Ikatlo, kinwestiyon niya ang pagiging maaasahan ng polygraph test. Sinabi niyang masyadong mahigpit ang pagkakatali ng blood pressure cuff sa kanyang braso habang isinasagawa ang pagsusuri. Dahilan upang mamanhid ito. Inakusahan din niya ang examiner na tinakot siya sa proseso, na umano'y nakaapekto sa kanyang kalagayang pangkaisipan at sa resulta ng pagsusuri. Dahil dito, iginiit niyang hindi dapat pagkatiwalaan ang naging resulta ng polygraph test. Ikaapat, nagduda siya sa pinagmulan ng 3 bahagi ng katawan na natagpuan noong taong 1993. Binigyang diin niya na natagpuan ang mga labi noong 5 ng Marso taong 1993. Samantalang ang insidenteng inilarawan ni Wang ay naganap noong Nobyembre 13 taong 1992. Ayon sa kanya, mahigit 3 buwan ang pagitan ng dalawang petsa at mahirap paniwalaang mananatiling maayos ang kondisyon ng ulo sa loob ng ganoong katagal na panahon. Dahil dito, iminungkahi niyang maaaring hindi kay Legion ang mga labi. Dagdag pa niya, 76% lamang ang naging DNA match at para sa kanya ay hindi iyon sapat upang ganap na mapatunayan na kay Legion nga ang mga natagpuang bahagi ng katawan. Ikalima, kinwestiyon niya ang kabuuan ng chain of evidence ng kaso. Itinuro niya na hindi kailanman natagpuan ng mga pulis ang bakal na towel rack at ang kutsilyong sinasabing ginamit sa krimen.
Para sa kanya, malaking kahinaan ito sa kaso ng prosekusyon. Ngunit ang ika-6 at pinakamahalagang argumento ni Zhang ay tungkol sa padded jacket na natagpuan malapit sa ulo sa loob ng kuweba ng mga paniki. Ang jacket na ito ang pangunahing ebidensyang nag-uugnay sa testimonya ni Wang sa hindi nakikilalang mga labi at kay Legion. Gayunpaman, sa panahon ng paglilitis, inamin ng prosekusyon na nawawala na ang mismong ebidensya. Bagamat binanggit nila ang jacket sa kanilang presentasyon ng kaso, hindi nila ito maipakita sa hukuman. Dahil dito, iginiit ni Zhang na hindi mapapatunayan ng prosekusyon na ang ulong natagpuan sa kuweba ay may anumang koneksyon sa kanya. Ang 6 na puntong ito ang naging pangunahing batayan ng kanyang apela. Dahil seryoso ang mga argumentong inilahad niya, kinakailangang isa-isang suriin ng hukom ang bawat issue. Tungkol sa sinasabi niyang pagdating ng mga pulis sa restaurant noong gabi ng insidente. Siniyasat ng hukuman ang mga rekord ng istasyon ng pulisya. Gayunpaman, dahil 7 taon na ang lumipas, nawasak o naitapon na ang mga rekord na lampas 5 taon na ang edad. Dahil dito, ipinatawag ng hukom ang ilang opisyal na nakatalaga noon sa istasyon. Subalit wala ni isa sa kanila ang nakaalala ng anumang insidenteng katulad ng inilarawan ni Zhang. Tungkol naman kay Ahwa, ipinatawag din siya upang tumistigo. Sinabi ni Ahwa na mahirap nang maalala ang eksaktong detalye ng mga pangyayaring naganap 7 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, natatandaan umano niyang minsang ikinuwento ni Zhang na may isang lalaking nagngangalang Wenyan na nagdulot ng gulo sa restaurant. Kinumpirma rin niya na madalas silang maglaro ng baraha ni Zhang noon. Ngunit hindi niya matiyak kung nagkasama nga sila sa mismong gabi ng insidente. Dahil dito, hindi niya nabigyan si Zhang ng matibay na alibay. Ipinaliwanag ng hukom na bagamat hindi natagpuan ang sinasabing murder weapon, sapat pa rin ang iba pang ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakasangkot. Binigyang diin din ng hukuman na ang testimonya ni Wang na sinusuportahan ng iba pang hindi direktang ebidensya ay sapat upang patunayan ang pagkakasala ni Zhang. Tungkol naman sa maayos na kondisyon ng ulo, matapos ang mahigit 3 buwan, nagpaliwanag ang mga forensic expert. Ayon sa kanila, mababa ang temperatura sa loob ng kuweba ng mga paniki, kaya mabagal ang proseso ng pagkabulok. Bukod dito, mula kalagitnaan ng Nobyembre hanggang unang bahagi ng Marso ay panahon ng taglamig at pagsisimula ng tagsibol sa Taiwan, kaya lalo pang bumagal ang decomposition. Dahil dito, may makatwirang paliwanag kung bakit nanatiling maayos ang kondisyon ng ulo nang matagpuan ito. Sa huli, hindi tinanggap ng hukuman ang argumentong ito ni Zhang at pinaniwalaan ang mga resulta ng forensic investigation. Tungkol naman sa 76% DNA match, ipinaliwanag ng korte na hindi lamang DNA analysis ang ginamit sa pagkilala sa mga labi. Ayon sa Forensic Research Institute, isinagawa rin ang paghahambing ng mga X-ray, pagsusuri sa mga labi ng bungo at iba pang sintiyepikong pamamaraan. Matapos pagsamahin ang lahat ng resulta, lumabas na may 99.997% posibilidad na ang mga labi ay kay Legion. Dahil dito, itinuring ng hukuman na lubhang maaasahan ang forensic evidence. Tungkol naman sa polygraph test, muling iginiit ni Zhang na naapektuhan ang resulta dahil masyadong mahigpit ang pagkakatali ng blood pressure cuff sa kanyang braso. Ngunit tumistigo sa korte ang examiner at ipinaliwanag na walang epekto sa katumpakan ng pagsusuri ang higpit ng cuff. Inakusahan din ni Zhang ang examiner na tinakot siya habang isinasagawa ang test. Gayunpaman, nakarecord sa audio ang buong proseso. Nang patugtugin sa hukuman ang recording, lumabas na kalmado ang naging usapan at walang anumang pagbabanta o agresibong pananalita mula sa examiner. Tungkol naman sa pagkawala ng pinakamahalagang ebidensya, nagsagawa rin ng hiwalay na imbestigasyon ang hukuman. Natuklasan nila na noong Oktubre taong 1978, sinalanta ng isang malakas na bagyo ang lugar ng Ruefang.
Dahil sa matinding pagbaha sa malaking bahagi ng Taipei area, malubhang naapektuhan ang pasilidad ng Ruifang Police Station kung saan nakaimbak ang mga lumang ebidensya at dokumento. Maraming record at ebidensya ang inanod ng baha, kabilang na ang padded jacket na natagpuan noon sa kuweba ng mga paniki. Bagamat nawala ang mismong ebidensya, nanatiling ligtas ang mga opisyal na dokumento ng kaso. Nakasaad sa mga record na ito ang kumpletong listahan ng mga bagay na nakolekta sa pinangyarihan, kabilang ang isang padded jacket ng babae, isang pares ng kayumangging pantalon, isang sandal, at isang karton ng pampalasa na naglalaman ng ulo ng tao. Matapos suriin ang lahat ng dokumento, nagpasya ang hukom na sapat ang mga nakasulat na record upang mapatunayan na totoong may padded jacket na natagpuan sa lugar noong panahong iyon. Matapos masusing suriin ng hukom ang 6 na isyong inihain ni Zhang bilang mga batayan ng kanyang apila, napagpasyahan ng korte na wala sa mga ito ang sapat upang mapawalang bisa ang naunang hatol. Ayon sa desisyon, sapat at matibay ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang patunayan ang pagkakasala ni Zhang. Noong Disyembre taong 2015, formal na ibinasura ng korte ang apela ni Zhang at pinanatili ang hatol na habang buhay na pagkakakulong. Sa puntong ito, tuluyan nang isinara ang kaso. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw ang isang bahagi ng insidente, kung paano itinapon o itinago ni Zhang ang padded jacket na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy. Matapos lumabas ang kaso sa publiko, ilang mga residente na nakatira malapit sa hotpot restaurant ang nagbalik tanaw at sinabing naalala nila ang sunod-sunod na tunog ng paghiwa o pagputol noong gabing iyon. May ilan pa na nagtanong noon kung bakit tila napakaabala ng tindahan at bakit tuloy-tuloy ang paghahanda ng pagkain hanggang gabi. Ayon sa isang residente, oo nga, naisip ko rin noon kung ano ang pinuputol nila. Kumain pa nga kami ng tupa mula sa shop na iyon. Dagdag pa niya, nakakatakot isipin ngayon dahil kilala namin siya at kumain pa kami doon mula nang magbukas ang tindahan. Gayunpaman, matapos lumabas ang buong katotohanan ng kaso, nabigla ang komunidad at unti-unti ring iniwasan na pag-usapan ang insidente. Bagamat may mga ulat noon na nagsasabing hinalo raw ni Zhang ang hindi matukoy na bahagi ng katawan sa karni ng tupa at niluto ito. Sa muling pagsusuri ng hatol ng korte, walang anumang nakasaad na ganitong pangyayari. Bukod dito, naglabas din si Zhang ng isang liham mula sa bilangguan kung saan sinabi niyang tinatanggap niya ang kaparusahan para sa kanyang ginawa at mariing itinanggi ang mga kumakalat na balita na iniluto umano niya ang labi ni Wenyan sa isang lamb stew na ayon sa kanya ay pawang gawa-gawa lamang. Sa huli, isa itong kaso na nalutas matapos ang 7 taong pananahimik. Isang resolusyong nagbunga dahil sa sunod-sunod na pagkakataong nagkataon lamang. Gayunpaman, nananatiling bukas ang tanong kung ilan pang mga kaso ang hindi pa natutuklasan at kung ilan pang mga biktima ang nananatiling hindi nabibigyan ng katahimikan. Maaaring mahaba ang daan patungo sa hustisya, ngunit gaya ng ipinapakita ng kasong ito, nananatili ang paniniwalang ang hustisya kahit minsan ay naaantala ay darating pa rin sa tamang panahon. Dito nagtatapos ang ating kaso sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwento ni Kuya Cox at magkita-kita tayo sa susunod na episode.